I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag nating kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Will Sport, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Sa kabila sa kanyang mahinang ipinakita sa clutch during sa kanilang Game 6 laban sa Miami Heat, ang Boston Celtics superstar na si Jason Tatum ay hindi napanghinaan ng loob. Sa halip mga kaibigan, siya ay nananatiling kumpiyansa sa tuwing gaganapin na ang paparating na Game 7. Ang Celtics ay nagkaroon ng tsansa para ma-close out nga nila ang Miami Heat sa araw na ito. Matapos nga silang mainit na nakapagsimula sa contest na ito, itong si Tatum at Jaylen Brown ay lumamig sa second half. Ang dalawa ay nakapag-combine ng 36 points sa kanilang 12 out of 18 shooting sa first 2 quarters. Ngunit nagawa lamang nila ang 14 points sa kanilang 3 out of 7 shooting sa final 24 minutes. Sa katapusan, ito nga ang nagpahintulot para sa Miami Heat na makuha ang pagkapanalo sa Game 6 sa score na 111-103 sa pangunguna nitong ni Jimmy Butler na siyang nakapag-irap ng 47 points. Si Tatum ay nakapagtapos lamang ng team high 30 points na siyang nakagawa lamang ng 12 shot attempts. Kung ikukumpara, itong si Butler ay nakapag-attempt mga kaibigan ng 29 shots at kompletong nag-took over para sa Miami Heat. Habang hindi ito ang pinakamahusay na performance nitong ni Tatum, ang Celtic star mga kaibigan ay hindi nawala ng kumpiyansa at ito'y naging gutom pa nga matapos ang pagkatalo na ayon pa nga sa detalye. Kung ibabalansing araw patungo sa 1 to 10, itong araw ay 10 para kay Jason Tatum nang siya ay mapagtanungan patungkol sa kanyang confidence level sa gaganapin na Game 5. Ngayon, ito ang eksaktong gustong marinig ng Boston Celtics mula kay Jason Tatum. Sa kabilang banda naman, matapos ang embarrassing performance mula sa kanilang Game 5, ang lahat mga kaibigan ay nagsimulang magduda dito kay Jimmy Butler na whether kaya nga ba niyang buhatin ang kupo ng Miami Heat laban sa Boston Celtics. Ang Miami's best player ay halatang tanaw mga kaibigan na ito ay naaabala sa kanyang nakuwang knee inflammation na siyang nakuha niya nitong huli nilang laban. Ngunit ito nga ay pumutok at naipersa ang Game 7. At nang siya ay mapagtanungan sa isang post-game interview patungkol sa kanyang naging mindset mula sa kanilang laban sa Game 6, itong si Butler ay kalmado lamang sinagot ito mga kaibigan na kung saan sinabi nga niyang alam nga raw nila na sila ay mananalo sa labang ito at sabay sabi na makukuha rin nila ang susunod na laban sa Game 7. Hindi nakaduda-duda na ang kalusugan ay ang nagpapatunay na siyang pwedeng maging deciding factor sa series na ito, kasama itong si Tyler Hero na wala sa lineup. Itong si Jimmy Butler ay kasalukuyan nga ngayong may iniindang sakit mula sa kanyang tuhod, at itong si Kyle Lowry na siyang nakikitungo rin kasama ang isang hamstring issue, at PJ Tucker na may dinadala ring minor injury. Ang heroic performance nitong ni Jimmy Butler ay ang nagbigay para sa Miami Heat ng sapat na offense bilang ang kanilang kakailanganin. Ang dalawang sina Kyle Lowry at Max Strus, ang Miami starting backcourt, ay hindi man umiscore mga kaibigan ng kahit isang punto sa Game 5, ngunit sila naman ay naging invaluable sa pagkapanalong ito nang magkaroon nga ng 18 points, 10 assists na mayroong 4 na 3-pointers itong si Kyle Lowry, at siya rin ang naging malaking poise mga kaibigan mula sa depensa na siyang nagbigay ng sakit ng ulo mula sa Boston Celtics. Sa kabila sa nababalot nga ito ng injury, pinatunayan niyang muli ito sa sarili sa Miami's most crucial game sa season ito. Sa kabilang banda naman, sa halos napakaraming daan, itong si Stephen Curry ay nakabinipisyo mga kaibigan nang siya nga ay sumailalim sa head coach na si Steve Kerr. Itong si Steve Kerr ay naging sharpshooter at 3-point specialist sa NBA during sa kanyang kapanahunan, na kung saan ang 3-pointers noon mga kaibigan
ay hindi mai-consider bilang isang priority. Itong si Stephen Curry ay dinala ang skills na iyon at hinatid ang sarili sa pagiging greatest shooter of all time at binago ang NBA kasama ang 3-point shooting bilang ang panibagong pamamaraan para manalo sa laban. Itong si Stephen Curry ay ang naging most important player sa sistema nitong ni Steve Kerr at ang video sa kanilang conversation during sa mga laban ay nagpapakita lamang kung paano nga ba in-approach nitong ni Steve Kerr itong si Stephen Curry kung ito ay nagkaroon ng masamang paglalaro. Itong si Kerr mga kaibigan ay laging na-maintain ang positive mindset dito kay Stephen Curry at sinabing kahit hindi nga raw ito nagkaroon ng mahusay na paglalaro base sa kanyang numbers perspective, natulungan naman nga raw niya ang team mga kaibigan mula sa iba't ibang bagay sa loob ng court. At siya naman nga raw ay nagtatrabaho ng labis nang sa gayon ay makatulong na ayon pa nga sa detalye, gusto nga raw ipakita nitong ni Steve Kerr mga kaibigan ang kanyang naging shooting totals. Siya nga raw ay nakakagawa ng magagandang bagay sa loob ng court. Ang kanyang tempo ay magkaiba kung sakaling wala nga raw ito sa loob ng court. Ang kanyang naidadala nga raw sa lahat ay isang positibong bagay lamang. Gusto nga raw niyang saluhan itong si Stephen Curry sa masama nitong pakiramdam. Dahil sa kanyang araw, ang 5 or 4 na made 3-pointers ay ang pinakamahusay na nagawa nitong ni Steve Kerr. Ang isang bagay nga raw na nagustuhan nitong ni Steve Kerr patungkol dito kay Stephen Curry na kahit nakagawa na nga raw ito ng 2 out of 11 mula sa 3-pointers, hindi pa rin nga raw ito nagdadalawang isip para tumira ng 60-footer. Wala nga raw sinumang player ngayon sa liga ang ginagawa ito. Itong si Stephen Curry ay mayroong napakalaking kumpiyansa sa sarili at gaya na lamang sa mga masasamang paglalaro nito. Siya naman nga raw mga kaibigan ay halos bumabawi sa mga susunod na quarters. Ito nga raw ay kahanga-hanga at hindi ka panipaniwala. Dagdag pa ni Steve Kerr na sana'y nagkaroon nga raw siya ng kumpiyansa na tulad na lamang sa mayroon itong si Stephen Curry. Itong si Coach Pop ay ang kanyang naging mentor at lagi nga raw niyang naririnig at sinasabi ito kay Steve Kerr kung sakaling nangyayari ang ganitong sitwasyon. I'm going to show you. That's your shooting totals. That's your plus minus. Alright, so it's not always tied together. You're doing great stuff out there. The tempo is so different when you're out there. Everything you generate for us is so positive. It shows up here, not always there, but it always shows up here. You're doing great. Carry on, my son. I would love to feel whatever the hell you're feeling right now, just once in my life. For me, like, if I went like 5 for 6 and made 4 threes, that was about the best I ever did. Love it. One of the things I love about you is you're like 2 for 11. No hesitation shooting a 60-footer. Nobody in the league does that. You have so much confidence in yourself. And within games like this, you turn it around like that. It's awesome. Amazing. Wish I had your confidence. Pop was like, my mentor. He would always tell us in these situations, it's supposed to be hard. Congrats to you. For you. At naipanalo ang NBA Championship sa parehong season bago pa man dumating itong si Kevin Durant. Itong si Curry ay ang naging most important player sa rotation nitong ni Kerr at naging malinaw lamang mga kaibigan na siya ay mayroong napakalaking tiwala at kumpiyansa dito kay Stephen Curry. Kaya hindi na siguro isang sorpresa mga kaibigan na kung bakit nakaramdam itong si Kevin Durant na hindi nga raw ito nakatanggap ng sapat na halaga mula sa Golden State Warriors. At pwedeng sabihin na ito rin ang naging dahilan kaya iniwan niya ang team na ito at itong si Stephen Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Naging patas kaya ang trato nitong ni Steve Kerr sa pagitan nitong ni Stephen Curry at Kevin Durant noong panahong nananatili pa ito kasama ang Warriors? They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's